Mga kababayan, isang malaking balita sa mundo ng politika. Senator Panfilo Ping Lacson nag-resign bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At sabi niya mismo, final na ito. Pero, this isn't just another resignation. It's a reflection of something deeper, the kind of politics we allow and the kind of country we want to become. Very distinctly those projects. Sinuyod din po natin ang ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha, Mr. President. Gamit ulit ang sumbong sa Pangulo website, hinugot namin ang exact grade coordinates ng proyektong aming nakita para tiyakin na sakto ang lokasyon kung saan tayo napadpad. Mr. President, the first subject project was in Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan. Supposedly completed on April 19, 2024. It was awarded to Darcy and Anna Builders and Trading for a sweeping price tag of 77.199 million pesos na naman. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyot ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Anna Builders. Hello, Darcy and Anna, nasaan ang flood control? Tumawid naman tayo sa Barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonoy. Silipin natin ang tatak Darcy and Anna Builders Flood Control Project. Sinuong ng aking team ang baha sa Barangay Abulalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong construction of riverbank protection structure mula sa Darcy and Anna na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi nyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Anna project. Very distinctly those projects. You see, the Blue Ribbon Committee isn't just any committee. Ito ang tagapagbantay ng katotohanan sa gobyerno. Sila ang nag-imbestiga ng corruption, misuse of funds, at mga abusadong opisyal. And for years, Ping Lacson stood as one of the few senators na kilala sa disiplina, integridad, at malasakit sa bayan. Pero lately, he's been under pressure dahil sa mga investigasyon sa mga flood control projects at iba pang kontrobersyal na kontrata. Sa isang statement, sinabi niya, "I'm done. Inre resignation is final." Pagod na raw siya, sawang makipagsabayan sa politika. Pero mga kababayan, tanong natin, is this a decision of peace or decision of pressure? May mga senador daw na hindi masaya sa paraan niya ng paghawak ng investigasyon. Some said he was too strict. Others said natatakot lang sila sa katotohanan. For his supporters, this was a stand of principle. Mas pinili niyang umalis kaysa lumaban sa maruming laro. Pero para sa iba, this is surrender. Isang paalala na kahit ang matitibay, napapagod din sa sistema. Senate President Pro Tempore Ping Lacson submits his resignation as chairperson of the powerful Blue Ribbon Committee to Senate President Tito Sotto. Rappler obtained a copy of Lacson's resignation letter on Monday, October 6. He says other senators expressed disappointment with the way he handled the probe into anomalous infrastructure projects. This was after the committee's recent hearings in which several senators were implicated by resource persons in alleged corruption. Lacson says some senators have insinuated that he had been, quote, zeroing in on several colleagues and protecting members of the House of Representatives. He denies all of this, saying, quote, there are no political considerations in any and all my actions related to my handling of the committee hearings and other related activities. He adds he has no reason to amass political capital because he has no further political plans beyond 2031,
when his term as senator ends. Meantime, the Senate suspends its Blue Ribbon Committee hearings on the alleged anomalies in the Department of Public Works and Highways' flood control projects. Ngayon, the bigger question, what happens to us, the people? Kung ang mga tulad ni Ping Lacson ay napipilitang bumitaw, sino pa ang maninindigan para sa bayan? This resignation isn't just about one senator. It's about our institutions, our democracy, and our future as Filipinos. Kapag ang mga boses ng katotohanan ay napapatahimik, ang tanong, mananahimik din ba tayo? Hindi tayo pwedeng mapagod, mga kababayan. Because when accountability dies, corruption thrives. Ang laban para sa katotohanan ay hindi natatapos sa pagbibitiw. Tuloy ang laban sa Senado man o sa kalsada. Sa bawat Pilipinong handang magsalita, kahit mag-isa. Ang pagbibitiw ni Ping Lacson ay paalala na sa bansang ito. Ang prinsipyo ay madalas sinusubok. Pero ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi sumusuko. Kaya gusto kong itanong sa inyo. Was this resignation a stand of principle or surrender to pressure? Ilagay niyo ang sagot sa comments, mga kababayan. At kung naniniwala kayo na ang katotohanan at dangal ng bayan ay dapat ipaglaban, like, share, and subscribe. Dahil sa panahon ng kasinungalingan, ang Pilipinong gising, siya ang tunay na bayani.